So yung roll number po ni Vince Tañada po ay 47263. So nakapasa sa bar si Vince Tañada bilang abogado is noong taong 2002. As Court of Appeals decided to junk their motions for reconsideration. So ibig sabihin po talo. So ito yung tanong ko sa iyo ngayon, Vince. Paano mo masasabi na totoo yung sinasabi mong compensation ng mga martial law victims na yan kung talo kayo sa Court of Appeals? So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ito po, naisipan ko pong gawan po ng content itong si Vince Tañada kasi nga po, sa mga statement po na nilalabas po ni Vince Tañada is medyo questionable po kasi. Hindi po nagtatagpi-tagpi, hindi po nagko-connect yung mga sinasabi niya. So, ngayon, imbestigahan po natin si Vince Tañada gamit po yung internet. Okay? Kasi halos lahat naman po is nasa internet basta marunong ka lang mag-research. Di ba? So ngayon po, yung unang question ko po kasi dito, no, yung binanggit po ni Vince Tañada na siya daw po ay biktima po ng martial law at meron daw po siyang personal experience. So para sa akin, no, pag sinabi mo kasing personal experience, ang ibig sabihin po nun is ikaw mismo ang nakaranas, di ba? Siya mismo, si Vince Tañada mismo ang nakaranas ng pagmamalupit, ang sabi niya, nung panahon po ng martial law. Ito para malinaw, no, so panoorin na lang po ulit natin to. Maging made in Malacanang. Okay. This is about the truth. And nobody can ever invalidate my personal experience as a victim of martial law. Kaya, kung sinasabi... Okay, di ba? So, ang linaw ng sinabi ni Vince Tañada, no, na meron siyang personal experience. So, hindi yung tatay niya, hindi yung kapatid niya. So, ang ibig sabihin, siya po. Madali lang naman po kasi hanapin yung edad po ni Vince Tañada. So hanapin lang po natin dito, no. Search natin, no. Vince. So dito, no, so base sa www.newszanzip.com. Okay? So Vince was born and raised in Manila, Philippines. As per his Twitter profile, Tañada celebrates his birthday on 17th of every August. However, we are unable to find the exact year of birth. According to our estimate, Vince's age is around 28 to 32 years old. So lumalabas dito na si Vince Tañada po ay pinanganak noong 1989 to 1992, parang ganyan, no? Para mas matanda ng konti, no? So lumalabas po dito, si Vince Tañada daw po ay 32 years old. Okay, so 1989. So doon pa lang medyo nag-conflict na po yung sinabi po ni Vince Tañada na meron daw po siyang personal experience ng martial law. Pero ang lumalabas naman po sa internet po ay 32 years old lang po si Vince Tañada. Well, actually, no, syempre dapat mag-research pa rin tayo kasi mali mo nga naman na totoo naman pala yung sinasabi ni Vince Tañada. So, ang sabi ni Vince, isa daw po siyang abogado. So, hanapin ngayon natin, no. Dito, hindi pwedeng magkamali na to. Kasi yung website po na nagpapakita po na si Vince Tañada daw po ay 32 years old, website po ng mga chismoso yon. So ngayon, hanapin ngayon natin yung roll number ni Vince Tañada. Roll number. Vincent Tañada, Supreme Court. Kasi abogado daw po siya, no? So ibig sabihin, kapag abogado ka, dapat yung pangalan mo nasa website po ng Supreme Court yan. So hanapin ngayon natin. So ito na. So to be fair naman po, is legit naman po yung sinasabi ni Vince Tañada na isa siyang abogado. So, ito, pakita ko sa inyo, no? So, yung roll number po ni Vince Tañada po ay 47263. Sa tingin ko siya to. Kasi taga Maynila din, taga Sampaloc, Manila. So, Vincent M. Tañada, so paras na paras yung pangalan. So, sa tingin ko po, ito yung totoong pwede natin kunan ng reference kung ilang taon talaga si Vince Tañada. So, naging abogado po si Vince Tañada po, no, nakapasa sa bar si Vince Tañada bilang abogado is noong taong 2002. May 6, 2002. So mga kababayan, no, so ngayon medyo para sa akin mas legit ito. Mas okay na reference ito na dito tayo magsimula ngayon. May 6, 2002, naging abogado si Vince Tañada. So isipin ngayon natin, ilang taon ba
yung kursong abogasya sa Pilipinas. Actually, una kukuha ka muna ng political science, I think 4 years yun. And then idediretso mo sa law. Inaabot ng another 4 years ulit yun ang pagkakaalam ko, no? Parang ganun ang pagkakaalam ko. So, ngayon, pumapalo po. So kung si Vince Tañada po ay sige, pagbigyan ngayon natin, no? Pagbigyan ngayon natin. Sabihin na nga natin na nagsimula po si Vince Tañada na mag-aral po ng abogasya nung 20 years old siya. So naging abogado si Vince Tañada nung 2002, so 28 years old. Sana nagigets niyo ako. So pumapalo po 1974. So ito rin po kasi yung lumalabas po sa mga social media sites. So punta ngayon tayo sa social media sites. Vince Tañada 1974. So ito na. So ito no, makita nyo po dito, may mga netizens po na nagpo-post po na pinanganak si Vince Tañada noong 1974. So ito, mas legit po ito. So para sa akin, yung lumalabas po na edad ni Vince Tañada na 32 years old, para sa akin fake news 'yon. 'Di ba? Kasi ganun kasi mag-research 'di ba? Hindi tayo bumabase doon sa isang website lang. Dapat naghahanap po tayo ng iba. So ngayon, para sa akin mas kapanipaniwala ito. Dahil naging abogado si Vince Tañada noong year 2002 and then pinanganak siya noong 1974. Mas realistic ito. So 1974, sensya na may hina ako sa math, no? So 1974 minus 2002. So palo, no? 28 years old noong 2002. So ngayon 2022, so pumapalo ngayon na si Vince Tañada po ay 48 years old. So matanda siya sa akin ng 12 years. And 11, ganun. O tama. So mas malinaw ngayon, 48 years old po si Vince Tañada. 'Di ba? So ngayon, ito kasi yung pinaka-logical kasi na sagot eh. So 1974. So ang tanong dito, kailan ba na-declare yung martial law? 'Di ba? Ganito mag-research, 'di ba? Martial Law Philippines. So, para mas malinaw, meron tayong reference. Martial Law Philippines. So, September 1972. Ay, nako, Vince. So, lumalabas, nung pinanganak si Vince is 1974. So, 2 years. Nung nadeklara ni President Ferdinand Marcos Sr. yung martial law, 2 years after that, doon pinanganak si Vince Tañada. So, natapos yung martial law noong 1981, di ba? So, pumapalo January 17, 1981. So, January 17, 1981. So, ang tanong ngayon dito, kahit na sakayan natin yung logic na pinanganak si Vince noong 1974, di ba? Hindi pa rin po kasi pwede yun eh. Di ba? 1974, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, di ba? Natapos yung martial law, 7 years old ka pa lang, hindi ka pa tuli. Di ba? Kinukupal ka pa lang nun, hindi ka pa tuli nun. Tapos sasabihin mo, biktima ka ng martial law, biktima ka ng human rights violation ng martial law. O di ba? Bata ka pa lang, sumusup-sup ka pala ng lollipop nun, pinabayaan ka ng magulang mo para mag-rally, and then hinuli ka ng pulis, binugbog ka, martial law victim ka na. Hindi pa rin natutugma mga kababayan eh. Kasi ito nga yung punto ko mga kababayan eh, di ba? Nagpo-promote si Vince Tañada ng kanyang pelikula na Katips. So ang sabi ni Vince, no, ang Katips daw po ay base daw po ito sa history. Base daw po ito sa katotohanan na ang reference niya daw po dito is yung pagiging biktima niya raw po ng martial law ng personal. So sinungaling. Di ba? Sinungaling ka, Vince. Ngayon, paano mo mapapaniwala kaming mga sumusuporta sa gobyerno na nagsasabi ka ng totoo na tungkol dyan sa pelikula mong Bulok, yung promotion mo pa lang is kasinungalingan na. Diba? Kung kasinungalingan na yung promotion mo, sigurado ako na kasinungalingan din yung pelikula mo. Oh, ngayon paano mo ididibang ito? Oh, diba? Yes, admitted, nakita namin na totoong abogado ka since 2002. So doon namin nakuha yung totoo mong edad. So 48 years old ka ngayon, lumalabas sa matotal, approximately. O, hindi pa rin nag-fit doon sa sinasabi mo na biktima ka ng martial law. Walang yan. O, ito pang sabi ngayon ni Vince Tañada, no? Ito, hanapin ngayon natin. So nakita ko to sa isang site sa Facebook ulit.
Dito medyo na-bullshitan ako dito eh. Okay. Lawyer. So baka ito nga naman siguro sinasabi ni Vince na meron siyang personal experience ng martial law. So sabi dito ni Vince, no, alam na alam ko buhay ng martial law victims. Okay, saksi ako. So hindi mo na experience, saksi ka lang. Sinungaling ka talagang putragis ka, no? Okay. Abogado rin ako ng claimants. 1081. So 1081, ito po yung declaration number po ng martial law. So gusto ko sana makita dito, Vince, kung anong GR number. Yung sinasabi mong hinawakan mong kaso para ma-review namin, para ma-review ko. 'Di ba? So ito yung mga naningil ng danyos para doon sa mga napahirapan nung panahon ng martial law. Yung mga buhay mismo nila, talagang ako mismo ang nag-litigate. Ako ang lawyer noon, kaya alam na alam ko ang buhay nila. So ngayon nagpapalusot ka na. Oh, so akala mo makakalimutan namin yung sinabi mo na meron kang personal experience. Ngayon sinasabi mo ngayon na saksi ka na ngayon. So magkaiba yon, Vince. Magkaiba yung saksi ka tsaka doon sa personal experience, magkaiba yon. Sana, Vince, ayusin mo sana yung sinasabi mo para malinaw tayo. Hindi yung lumalabas kasi na sinungaling kayo. Ito kasi yung hirap kasi sa mga pinklawan, no? Ito yung hirap sa mga anti-Marcos. Ito yung hirap sa mga dilawan. Sinungaling kayo. 'Di ba? Lahat ng binabanggit nyo, nadidebunk namin. Sinungaling kayo. Yung edad mo nga, di mo masabi-sabi kung ilang taong ka na. O nga, sinasabi mo ngayon, sige, sakyan natin. Sige. Okay, anong compensation ba yung sinasabi nito ni Vince? So, kailan ba nagkaroon ng compensation? Compensation, martial law victim. So, actually mga kababayan, nung ni-research ko, no, hanapin natin CA, martial law, claimants. Ito, makikita ngayon natin to sa Philstar. Sige, sa Philstar tayo. Philstar, Court of Appeals, Junks, martial law victims, 2 billion claim anew. So, ibig sabihin po mga kababayan, talo sa kaso. Next, ito pa. Hindi lang sa isang news article yan, basa tayo dito. Ito galing sa Inquirer, no? Court of Appeals plea for martial law victims to get 2 billion claims. Ito human rights victim would still not receive 2 billion claims awarded by United States Court as Court of Appeals decided to junk their motions for reconsideration. So, ibig sabihin po, talo. So, ito yung tanong ko sa iyo ngayon, Vince. Paano mo masasabi na totoo yung sinasabi mong compensation ng mga martial law victims na yan kung talo kayo sa Court of Appeals? Ngayon, inakyat ninyo yan sa Supreme Court na hanggang dinidinig pa rin yan. Ayan ang balita ko So, asan yung martial law victim dito? Asan yung claimants dito? Talo nga kayo sa kaso. Labo siguro yung pinagmamalaki nito ni Vince yung yung 700,000 compensation. Yung pinirmahan ni Panot. Ito yun how much? Okay, ito. Itong RA, itong RA 10368. So hanapin ngayon natin RA 10368 main author. Sino ba yung main author nitong 1068 na to? So dito lumalabas dito na si Pimentel. Sa tingin ko yung tatay ata to, yung anak. Aside from Pimentel, the measures was co-authored by Senator Chis Escudero and si Gingona. So si Pimentel, na alam natin na anti-Marcos, si Gingona na hindi ako sigurado, sa tingin ko anti-Marcos din yan, at saka si Chis Escudero. So ito yung itong 10368, ito yung Republic Act na pinirmahan ni Panot para bigyan po ng pera yung mga biktima ng martial law. So ito na nga So ito yung binabanggit ng mga pawuks na nabigyan sila ng pera. Pero panahon ni Panot ito. Merong political motivation dito. Sige, bigyan natin. Ito na nga. At sige, admitted kasi hindi natin pwedeng itanggi ito Totoong nabigyan ng pera yung mga biktima ng martial law Totoong nabigyan ng pera. So ang tanong ko ngayon dito. Babalik tayo ngayon sa pinakatanong ko talaga. Doon sa mga biktima ng martial law na nakatanggap ng pera, I think mga 700,000 ata yun. Si Joma Season nakakuha ng 1.2 million ang pagkakaalam ko, Ipapost ko na lang diyan. So dito
asan ngayon yung guilty verdict o kahit kaso man lang na nagtuturo na si Ferdinand Marcos mismo o nag-utos na bugbugin kayo, imaltrato kayo at abusuhin yung human rights ninyo. Actually po, wala pong kaso na nagtuturo po na inutos talaga ni Ferdinand Marcos yung mga yan. Kaya kayo hinuli ng pulis ng mga panahon na yon kasi nga nanggugulo kayo. Ni isang pulis nga wala kayong napakulong wala kayong nademanda Buti pa nga nung panahon ng tukhang Nung panahon ng tukhang hanggang ngayon, 'di ba? Meron ng nakasuhan, meron ng mga nakasuhan, meron ng mga naaresto, meron ng nakulong dahil guilty. Pero it doesn't mean naman po mga kababayan na si Pangulong Duterte yung nag-utos nun para gawin iyon ng mga pulis. Pero balik nga tayo doon, ito tukhang nga Tumatakbo yung hustisya Pero bakit kayo? Dalawang Aquino na ang naging presidente. Wala man lang kayong nakasuhan na pulis ni isa. So anong kinalaman ni Ferdinand Marcos doon sa compensation ninyo? Labo Vince. Pero in the first place, sinasakyan lang kita dito, Pero in the first place, ang pinaka main point ko dito, talo kayo sa kaso. Talo kayo sa kaso para makakuha kayo ng compensation na galing mismo sa pamilyang Marcos. Kasi nga po mga kababayan, balik tayo dyan sa CA na yan. Dyan sa kaso ng CA na yan. Kasi po ang hinahabol po kasi dito ng mga claimants ng mga PAWOKs, ng mga martial law victim daw is bayaran sila mismo ng pamilya Marcos. So, hindi nila nakuha yun. Talo sila doon, $2 billion. As if naman na meron $2 billion ang Marcos. Di ba? I doubt, hindi ko alam. I doubt, pero sa tingin ko, wala. Di ba? Isipin ninyo, yung nakuhang pera ng mga martial law victim nung 2003, nung 2014, galing yan. Galing yung pera na yan sa PCGG. Labo. So, yun lang po siguro, Medyo mahaba na yung content ko. So, ngayon po, ano po masasabi niyo po dito kay Tanyada? Pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Ang bilis ko magsalita. Babush!